Isang hapon, nagulantang ang mga residente ng Purok Walang Takot sa lungsod ng Maynila dahil sa matinding amoy na lumalabas mula sa isang simpleng bahay sa dulo ng iskinita ng Pag-asa. Ang bahay na iyon ay kilala bilang tirahan ni Mang Romy, isang lalaking nasa edad media na nagtitinda ng kanto sa bangketa araw-araw. Sa simula, walang naghinala. Kilala si Mang Romy bilang tahimik, bihira makisalamuha, ngunit mabait sa mga customer. Gayunpaman, sa loob ng ilang araw, biglang nagsara ang kanyang tindahan nang walang abiso. Ilang residente na dumadaan ang nag-akala na may sakit siya, ngunit ang amoy na nagmumula sa kanyang kusina ang nagdulot sa kanila ng pagkabahala. Isa sa mga kapitbahay, si Aling Nena, ay nagsumbong sa kapitan ng barangay dahil hindi na niya matiis ang lalong bumabaho araw-araw. Nagpasya ang kapitan ng barangay na makipag-ugnayan sa pulisya upang siyasatin ang bahay. Dumating ang mga pulis mula sa presinto ng Malate kinagabihan na sinaksihan ng mga residente sa paligid. Sinubukan nilang kumatok sa mahigpit na nakakandadong pinto ng bahay. Matapos ang ilang ulit na tawag na hindi sinagot, nagpasya ang pulisya na sapilitang buksan ang pinto. Pagpasok pa lang nila, agad nilang tinakpan ang kanilang ilong. Malakas ang amoy mula sa kusina. Nang buksan ng mga pulis ang takip ng malaking palanggana sa sulok ng kusina, natahimik ang lahat. Sa loob, nakita ang mga piraso ng katawan ng tao na nakabalot sa itim na plastik. Biglang nagbago ang kapaligiran at naging tensyonado. Agad sinigurado ng pulisya ang lugar at naglagay ng dilaw na tape sa paligid ng bahay. Naghihiyawan ang mga residenteng nanonood mula sa labas ng bakod. Mayroong nagsisigawan at mayroon ding umiiyak sa takot. Ilan sa kanila ang nagsabing hindi sila makapaniwala dahil gabi-gabi ay bumibili sila ng fried rice doon. Pagkatapos ay nagsagawa ang pulisya ng masusing paghahanap at nakahanap ng ilang iba pang plastic bag sa refrigerator na naglalaman ng mga piraso na pinaniniwala ang bahagi ng katawan ng tao. Si Colonel Benjo Reyes, ang hepe ng pulisya ng Maynila, nang kinumpirma ng media ay nagsabing, "Nakahanap kami ng medyo nakakatakot na ebidensya." Sa kasalukuyan, ang forensic team ay nagtatrabaho upang tukuyin ang biktima at hanapin ang motibo ng gumawa ng krimen. Ang kasong ito ay agad na naging mainit na usapan sa social media. Agad na naging trending ang hashtag #FriedRiceMaynila na may libu-libong netizens na nagpapahayag ng kanilang pagkabigla at kawalan ng paniniwala. Marami ang nagtatanong kung paano nagawa ng isang tindero ng pagkain na magtago ng mga piraso ng katawan ng tao sa kanyang kusina nang hindi natutuklasan sa mahabang panahon. Sa kabilang banda, ilang mga street vendors sa paligid ng lugar ang nagsabing natatakot silang mawalan ng mga customer dahil ang insidenteng ito ay nagdulot ng masamang imahe sa kanila. Samantala, tiniyak ng pulisya na lahat ng sangkap ng pagkain mula sa tindahan ni Mang Romy ay kinuha para sa pagsusuri sa laboratorio. Hanggang ngayong gabi, nagsasagawa pa rin ang pulisya ng imbestigasyon sa pinangyarihan ng krimen at hinahanap ang kinaroroonan ni Mang Romy na nawala 2 araw bago ang pagkakatuklas. Umaasa na lang ang mga residente na matuklasan agad ang misteryo na bumabalot sa kanilang komunidad upang mabawasan ang pangamba. Nagsimula ang malawakang imbestigasyon mula nang matuklasan ang mga piraso ng katawan sa kusina ng bahay ni Mang Romy. Agad na nagpadala ang pulisya ng mga team upang hanapin ang 42 taong gulang na lalaki na 2 araw nang hindi nakikita. Samantala, mahigpit na binabantayan ang paligid ng kanyang bahay. Nakalagay ang police line sa paligid ng maliit na bakuran na karaniwang lugar kung saan naghuhugas si Mang Romy ng kanyang mga kagamitan sa pagtitinda. Ayon sa mga pahayag ng residente, kilala si Mang Romy bilang isang masipag na tao. Tuwing hapon, itinutulak niya ang kanyang blue na fried rice cart sa gilid ng pangunahing kalsada at umuuwi lamang bandang hating gabi. Bihira siyang nakikipag-usap, ngunit lagi siyang tumatanggi kapag inaalok na makisama sa ibang mga tindero. Isa sa kanyang mga kasamang tindero, si Kuya Jose, ay nagsabing nagsimula siyang maghinala nang makita niya si Mang Romy na may dalang malaking sako patungo sa kanyang bahay ilang gabi bago siya mawala. Sinabi niya bigas yun, pero nang tinulungan ko siyang buhatin, kakaiba ang bigat, hindi katulad ng bigas, pakiramdam ko solid at malamig. Pahayag ni Kuya Jose ng kapanayamin ng pulisya. Ang pahayag na iyon ay lalong nagpakumbinsi sa mga investigador na may tinatago si Mang Romy bago siya tumakas.
Sinusubaybayan nila ang kanyang mga yapak sa pamamagitan ng mga CCTV camera sa paligid ng lugar. Mula sa CCTV recording ng isang minimart malapit sa pangunahing kalsada, nakita si Mang Romy na naglalakad ng mabilis habang may dalang malaking itim na bag bandang 3 a.m. Mukha siyang balisa na palingalinga sa kaliwa at kanan bago tuluyang nawala sa kanto patungo sa direksyon ng Pier 2. Agad na nagpadala ang pulisya ng team sa pier. Doon, nakakita sila ng nakakagulat na katotohanan. Isa sa mga bantay ng kargador ang nagsabing nakakita siya ng isang lalaking may mga katangiang katulad ni Mang Romy na sumubok na sumakay sa barko patungong Iloilo, ngunit tinanggihan dahil wala siyang official ID. Mula sa pahayag ng saksi, si Mang Romy ay mukhang takot na takot, pinagpapawisan at patuloy na nakayuko sa buong pag-uusap. Samantala, ang resulta ng forensic examination sa Philippine National Police Hospital sa Maynila ay nagsimulang magbunyag ng bagong mga piraso ng katotohanan. Ang mga piraso ng katawan na natagpuan sa kusina ni Mang Romy ay kinumpirma na pag-aari ng isang lalaki na nasa edad 30. Mula sa mga sugat sa kamay at dibdib, pinaghihinalaang namatay ang biktima dahil sa saksak ng matulis na bagay. Ipinapalagay ng pulisya na namatay na ang biktima ng higit sa 3 araw bago siya natagpuan. Nang ihambing ang datos ng biktima sa mga ulat ng nawawalang tao, lumabas ang pangalan ni Jason, isang lalaki mula sa Quezon City na iniulat ng kanyang pamilya na hindi umuwi mula pa noong Sabado. Kilala si Jason na nagtrabaho bilang isang courier at nakita siyang naghatid ng package sa bahay ni Mang Romy nang gabing bago siya nawala. Malamang na dumating ang biktima upang maghatid ng gamit, ngunit may nangyari sa loob ng bahay ng suspek, ani Colonel Rico Santiago sa mga mamamahayag. Inaalam pa namin kung may motibo ng paghihiganti o kung ang suspek ay may sakit sa pag-iisip. Ang balitang ito ay lalong nagpagulantang sa mga residente. Ang daan patungo sa bahay ni Mang Romy ay puno na ngayon ng mga taong gustong makita mismo ang pinangyarihan. Ilang mga tindero na dati ay nagtitinda sa paligid ay pinili na isara pansamantala ang kanilang mga tindahan dahil natatakot silang lumayo ang mga customer dahil sa nakakatakot na balitang ito. Samantala, sinimula ng forensic psychology team na suriin ang talaan ng buhay ni Mang Romy. Mula sa mga panayam sa mga kapitbahay, napag-alaman na sa loob ng ilang buwan, nagbago ang kanyang pag-uugali. Madalas siyang nakikipag-usap sa sarili sa gabi. Kung minsan ay naririnig siyang galit, kung minsan naman ay tumatawa ng walang dahilan. Mayroon pa ngang ilang residente na nagsabing nakarinig sila ng kakaibang ingay mula sa loob ng kanyang bahay sa madaling araw, tulad ng isang tao na nagsasalagari. Ngunit ang higit na nagpatindig ng balahibo ay ang pagkakatuklas ng isang notebook sa kwarto ni Mang Romy. Sa loob nito ay may sulat kamay na magulo na naglalaman ng mga pangungusap tungkol sa paglilinis ng kasalanan at sagradong laman ng tao. Hindi pa kinukumpirma ng pulisya kung ang sulat na iyon ay kay Mang Romy. Gayunpaman, ilang pahina ang nagpapakita ng mga petsa na akma sa mga araw na nawala ang biktima. Pinalawak na ngayon ng pulisya ang paghahanap hanggang sa mga hangganan ng Cavite at Laguna sa tulong ng lokal na pulisya. Hinihiling sa mga residente na mag-ulat kung makakita sila ng isang taong may mga katangiang katulad ni Mang Romy, payat na katawan, maitim na balat, nakasuot ng itim na jacket at may dalang malaking bag. Noong gabing iyon, mas tahimik ang Maynila kaysa karaniwan. Bumubuhos ang ambon na nag-iiwan ng amoy lupa na may halong tensyon. Sa bahay na ngayon ay pinangyarihan ng krimen. Bahagyang nakasindi pa rin ang dilaw na ilaw sa kusina. Nag-iiwan ng malaking tanong kung ano talaga ang nangyari sa likod ng buhay ng isang nagtitinda ng fried rice na noon pa man ay itinuturing na ordinaryo. Ang hangin ng gabi sa Iloilo ay malamig, nagdadala ng maalat na amoy. Sa gitna ng mga nakadaong na barko, isang lalaki ang mukhang naglalakad ng pasuray-suray. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng maskara, ang kanyang mga mata ay ligaw na nakatingin sa paligid. Siya si Mang Romy, ang nagtitinda ng fried rice mula Maynila na ngayon ay isang pugante. Kakababa lang niya mula sa isang truck ng gulay na kanyang sinakyan mula hapon. Sa kanyang marurumi na damit at magulong buhok, mukhang pulubi si Mang Romy. Mahigpit na hawak niya ang isang malaking itim na bag na kapareho ng nakita sa CCTV recording sa Maynila. Hindi niya kailanman inalis ang bag na iyon. Kahit nang alokin siya ng driver ng truck ng hapunan sa isang karinderya malapit sa pier, tumanggi si Mang Romy, bumubulong lang, kumain na ako,
na may walang ekspresyon na tingin. Walang nakakaalam na sa loob ng bag na iyon ay hindi damit o pera, kundi isang bagay na mas madilim. Ang bagay na naging tahimik na saksi sa kalupitan sa kanyang sariling bahay. Samantala sa Maynila, patuloy na tinutukoy ng mga investigador ang bawat piraso ng misteryo. Nagpapakita ang resulta ng pagsusuri sa laboratorio ng bakas ng mantika at pampalasa ng pagkain sa mga piraso ng katawan ng biktima. Ang natuklasan ay nagdulot ng hinala na sinubukan ng suspek na takpan ang masamang amoy sa pamamagitan ng pagluluto ng ilang bahagi ng katawan ng biktima bago ito itinago sa saradong palanggana. Nakahanap din ang pulisya ng mga bakas ng fingerprint ni Mang Romy sa kitchen knife na puno ng tuyong mantsa ng dugo. Ang kutsilyo ay akma sa mga saksak na natagpuan sa katawan ng biktima na si Jason. Ang katotohanan ito ay lalong nagpatibay sa hinala na ang pagpatay ay nangyari sa bahay ni Mang Romy at ginawa ng may buong kamalayan. Ngunit ano ang tunay na motibo? Iyan ang malaking tanong na patuloy na bumabagabag sa mga investigador. Mula sa notebook na natagpuan, lumabas ang mga pangungusap na nagpatahimik sa mga investigador. Isa sa mga ito ay nagsasaad, hindi sila magiging dalisay hanggat hindi nalilinis ang kanilang laman. Ang sulat ay paulit-ulit na nakasulat ng may malalim na diin na para bang ginawa sa kalagayan ng matinding emosyon. Iniutos ni Colonel Santiago na isama ang psychiatric team. Pinaghihinalaan namin na ang suspek ay may delusion o malubhang psychotic disorder, aniya sa isang press conference. Ngunit hindi rin namin isinasantabi ang posibilidad ng pagkakaroon ng tiyak na paniniwala na nagtulak sa sospek na gumawa ng matinding aksyon. Samantala, patuloy na kumalat ang balita ng pagkakatuklas sa Iloilo, lalong nagiging nakakapanindig balahibo ang kapaligiran sa gabi. Ilang mangingisda na aalis sana upang mangisda ang nagsabing nakakita sila ng isang lalaki na naglalakad-lakad malapit sa fish storage warehouse. Parang may hinihintay siya. Lumapit si Kuya Nestor, isang mangingisda, upang kausapin siya ngunit umatras nang makita ang matatalim na tingin ng lalaki. Wala siyang ekspresyon pero galit ang kanyang mga mata, ani Kuya Nestor. Hindi ako nangahas lumapit. Parang nakatingin ako sa isang taong hindi tao. Sa kabilang bahagi ng lungsod, agad na nakipag-ugnayan ang ResMap team ng PNP Region 6 na nakatanggap ng ulat tungkol sa kinaroroonan ni Mang Romy sa lokal na pulisya. Mabilis silang kumilos at sinuyod ang pier at mga intercity terminal, ngunit tila nawala na lang si Mang Romy sa mga makikitid na eskinita na para bang kabisado na niya ang lugar ng kanyang pinagtataguan. Bandang hating gabi, isang nagtitinda ng kape sa gilid ng pier ang nagbigay ng pahayag na nagpabago sa direksyon ng paghahanap. Nagsabing nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket na bumibili ng mainit na tubig habang nanginginig. Nakikipag-usap siya sa sarili, ani ng tindero. Sabi niya, buhay pa raw ang karne, ayaw pa raw tumahimik. Agad na pumunta ang pulisya sa lugar, ngunit wala na roon ang lalaki. Ang naiwan na lamang ay isang basong walang laman at bahagyang amoy ng lansa sa paligid ng upuan na kanyang kinauupuan. Sa Maynila, humihikbi ang pamilya ng biktima na si Jason matapos kumpirmahin ng DNA test na ang mga piraso ng katawan ay tunay na kay Jason. Nahimatay ang kanyang ina nang makita ang resulta ng identifikasyon. Samantala, nagmakaawa ang kanyang ama sa pulisya na agad hulihin ang suspek at iuwi ang bangkay ng kanilang anak upang mailibing ng maayos. Sa gitna ng kalungkutan, lumabas ang isa pang katotohanan na nagpalala sa sitwasyon. Mula sa transaction record sa cellphone ng biktima, napag-alaman na ilang beses nagpadala si Jason ng mga package sa bahay ni Mang Romy na naglalaman ng mga sangkap sa kusina, mantika at frozen meat. Ang mga transaksyong ito ay ginawa sa labas ng official delivery application. Ibig sabihin, magkakilala na sila. Lumabas ang isang bagong hinala. Marahil ang relasyon ng dalawa ay hindi lang sa pagitan ng customer at courier. Ngunit bago pa man lubusang imbestigahan ng pulisya, dumating ang nakakagulat na balita mula sa Iloilo. Isang mangingisda ang nag-ulat ng pagkakatuklas ng isang itim na bag na lumulutang sa paligid ng lumang pier. Nang buksan, naglalaman ang bag ng mga kakaibang bagay, isang pares ng madugong guwantes, ilang lumang litrato at isang piraso ng papel na may sulat na, "Nalinis ko na." Walang bakas ni Mang Romy,
Ngunit sapat ang mga bagay na ito upang mapatigil sa paghinga ang mga pulis na nakakita nito. Lalong lumalim ang gabi. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa Iloilo, bumabasa sa buong pier at nagtataboy ng anumang bakas na maaaring naiwan. Kumikislap ang mga ilaw ng barko sa malayo, samantalang bahagyang naririnig ang tunog ng sirena ng pulisya na papalapit. Sa gitna ng malakas na ulan, isang payat na figura na nakasuot ng itim na jacket ang nakita na nakatayo sa dulo ng pier, nakatitig sa madilim na dagat na walang bituin. Mahina siyang ngumiti, na para bang nakarinig ng bulong mula sa kanyang sariling isip. Malinis na, bulong niya ng mahina. Lumipas ang gabi sa Iloilo. Isang manipis na ulap ang bumalot sa pier na basa pa rin sa nalalabing ulan ng gabi. Sa gitna ng mga tambak ng kahon ng isda, ilang pulis ang patuloy na nagsusuri sa lugar kung saan natagpuan ang itim na bag ni Mang Romy. Ang amoy ng lansa na may halong alat ng dagat ay pumupuno sa hangin. Ngunit para sa forensic team, may isang bagay na higit na nakakabahala kaysa sa amoy lang ng dagat. Nang buksan ng mga pulis ang isa sa maliliit na bag sa loob ng bag, nakakita sila ng maliliit na piraso ng kulay ube na karne na nakabalot sa wax paper. Sa simula, inakala itong piraso ng isda. Ngunit matapos suriin, nagpakita ang resulta ng rapid test na ito ay human tissue. Ang nakapagtataka, ang karne ay sariwa pa rin ng walang anumang tanda ng pagkasira. Sa kabila ng halos 8 oras na pagkalubog sa tubig dagat, hindi pa namin alam kung ano ang nagpapanatili ng tissue na ito, ani Dr. Mina Cruz, isang forensic doctor, habang nakatitig sa resulta ng paunang pagsusuri, para bang may likas na preservative sa loob nito. Hindi ito karaniwan. Ang natuklasan ay nagdulot ng mga ligaw na espekulasyon. Ilang residente ang nagsimulang iugnay ito sa mga itim na sining o ritual ng panggagayuma. Mabilis na kumalat ang issue sa mga group chat ng mga residente at social media. Sa loob ng ilang oras, ang bahay ni Mang Romy sa Maynila ay pinagkaguluhan ng mga usyoso. Mayroon pang ang ilang residente ang sumubok na kumuha ng litrato sa harap ng bahay na may police line pa rin sa kabila ng pagbabawal ng mga pulis. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, patuloy ang investigasyon mula sa personal notes ni Mang Romy na natagpuan sa ilalim ng kanyang kama. Nakita ng pulisya ang mga nakakatakot na sulat. Ang karne na ito ay hindi dapat masira. Makakasama ko ito. Ang sulat ay nakabaluktot at ang ilang letra ay baliktad, na para bang isinulat ng isang taong nawalan ng kontrol sa kanyang sariling isip. Pinaghihinalaan ng pulisya na si Mang Romy ay may malubhang psychotic disorder marahil dahil sa trauma ng nakaraan o impluwensya ng ilang sangkap. Ngunit may isang bagay na nagpapahirap sa kasong ito. Sa isa sa mga pahina ng kanyang notebook ay nakasulat ang mga pangalan ng ibang tao na may kumpletong petsa at pulang cross sign sa tabi nito. May kabuuang 7 pangalan at 4 sa mga ito ay akma sa mga ulat ng nawawalang tao sa loob ng 3 buwan sa Maynila at Quezon City. Hindi ito spontanyong insidente, ani Colonel Santiago ng may matatag na tono. May pattern at sinisikap naming intindihin ang pattern na iyon. Habang nakatuon ang mga investigador sa mga ebidensya, sa kabilang banda, dumating ang isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Tonyo sa police station na may dalang mahalagang impormasyon. Nagsabing kilala niya si Mang Romy mula pa pagkabata. Ayon sa kanya, si Mang Romy ay isang ulila na pinalaki ng isang matandang albularyo na nagngangalang Punggawa sa gilid ng kagubatan ng Rizal. Kilala ang albularyo na madalas gumawa ng kakaibang ritual gamit ang dugo ng hayop. Matapos mamatay si Punggawa, nawala si Mang Romy sa loob ng maraming taon at muling lumitaw bilang nagtitinda ng fried rice sa Maynila. Hindi siya masamang tao, pero sira na ang kanyang isip, malungkot na ani Mang Tonyo. Dati pa man, naniniwala siya na ang tao ay maaaring malinis sa pamamagitan ng pagluluto. Sabi niya, lalabas daw ang masamang espiritu sa katawan sa pamamagitan ng apoy. Ang pahayag na iyon ay nagpatindig ng balahibo ng mga investigador. Agad silang nagpadala ng team sa Rizal upang siyasatin ang dating bahay ni Punggawa. Nakakagulat ang resulta. Sa loob ng sirang bahay na inabandona na, nakita nila ang isang malaking stone furnace at mga earthenware container na naglalaman ng tuyong maitim na pulang likido. Sa dingding nito ay nakasulat ang kakaibang mga simbolo at mga pangungusap sa lumang Tagalog na nangangahulugang,
Huwag hayaan na masira ang laman dahil iyan ang daan ng mga kaluluwa. Ang natuklasan ay nagpakumbinsi sa mga investigador na may impluwensya ng madilim na paniniwala na minana kay Mang Romy. Ngunit hindi pa tapos ang misteryo. Mula sa pagsusuri ng cellphone ng biktima na si Jason, natagpuan ang message history na nagpapakita na sila ni Mang Romy ay nagkaroon ng private conversation. Sa isa sa mga mensahe, isinulat ni Jason, "Kung patuloy mong gagawin iyan, isusumbong kita sa pulisya, Romy." Ang mensahe ay ipinadala 2 araw bago nawala si Jason. Ibig sabihin, alam na ng biktima ang nakakatakot na gawain ni Mang Romy at plano niyang ibunyag ito. Ito ang posibleng naging sanhi ng pagpatay. Samantala, patuloy ang paghahanap kay Mang Romy sa Iloilo. Sinuyod ng pulisya ang bawat sulok ng pier at nagpadala pa nga ng mga asong tagapagsanay upang subaybayan ang kanyang bakas. Ngunit, tila nilamon na siya ng lupa. Walang anumang bakas ng kinaroroonan ng lalaki. Muling bumaba ang gabi at muling bumuhos ang ambon sa pier. Isang pulis na nagbabantay sa watchtower ang nagulat na nakakita ng anino ng isang tao na nakatayo malapit sa isang lumang bangka na lumubog na. Nang itapat ang ilaw, nawala ang anino. Ngunit sa bangka, may nakita sila na nagpatahimik sa mga pulis. Isang mainit na fried rice na may malakas na amoy ng pampalasa. Sa loob nito ay may madilim na piraso ng karne na maayos na inihanda na parabang packed lunch. Walang tao sa paligid. Mga basa lamang na bakas ng paa ang dahan-dahang nawala sa ulan. Noong gabing iyon, ang lumang pier ng Iloilo ay mukhang isang ghost town. Ang mga ilaw ng kalye ay kumikislap, ang ilan ay patay, ang ilan ay nababalot ng ulap dahil sa maalat na hamog na dala ng hangin ng dagat. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ng pier ay sinamahan ng kalansing ng mga poste ng barko na nagbabangga dahil sa hangin. Ngunit para sa mga pulis na nagbabantay ng gabing iyon, ang tahimik na kapaligiran ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. Ang bungkus ng fried rice na natagpuan sa lumang bangka ay iniimbestigahan na ngayon sa forensic laboratory. Mula sa paunang pagsusuri, ang fried rice ay bagong luto lamang, halos 1 oras bago natuklasan. Ang karne sa loob ay hindi rin karne ng baka o manok, kundi human tissue na identical sa DNA ng naunang biktima, si Jason. Ibig sabihin, nasa paligid pa rin ang gumawa ng krimen, buhay pa rin, at nagluluto pa rin. Agad na pinalawak ng pulisya ang paghahanap hanggang sa mga lumang warehouse sa paligid ng pier. Ilang mga gusali sa lugar na iyon ay matagal nang hindi ginagamit. Ang kanilang mga pinto ay kalawangin at ang kanilang mga bintana ay basag, ngunit sa gitna ng mga guho na iyon, biglang tumahol ng malakas ang mga sniffer dog. Malakas na amoy ng lansa ang nagmula sa isang fish cold storage na hindi na gumagana sa loob ng maraming taon. Nang itapat ng mga pulis ang flashlight, nakita nila ang mga basa na bakas ng paa patungo sa side door. Bahagyang bukas ang pinto, na para bang may dumaan lang. Dahan-dahan, 2 miyembro ng armadong team ang pumasok muna, sinundan ng iba pang mga investigador sa likod. Nang buksan ang ilaw ng warehouse, ang tanawin na nakita nila ay nagpatindig ng balahibo. Sa gitna ng malawak, madilim, at malamig na silid ay nakatayo ang isang malaking wooden table. Sa ibabaw nito ay may ilang kagamitan sa kusina, isang malaking kutsilyo, isang kawali, isang sandok, at isang maliit na kalan na nakasindi pa rin. Sa dingding sa likod ay nakasabit ang ilang piraso ng tuyong karne. Ang ilan ay nakabalot sa plastik, ang ilan ay nakasabit ng walang pangalan. Sa sahig ay may isang palanggana ng maitim na pulang likido na dahan-dahang tumutulo mula sa mesa. At sa sulok ng silid ay nakaupo si Mang Romy. Payat ang kanyang katawan, maputla ang kanyang mukha, at blanko ang kanyang mga mata na nakatingin sa kalan na nakasindi pa rin. Hawak niya ang isang spatula na parabang nagluluto ng isang bagay. Ngunit walang anumang nasa kawali maliban sa maitim na mantika. Hindi siya nagulat nang makita ang pulisya. Hindi rin siya sumubok tumakas o magsalita. Nakatitig lang siya sa maliit na apoy na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Si Colonel Santiago, na direktang nanguna sa operasyon, ay nagbigay ng senyales sa kanyang team na magpigil. Mahinang umalingaw-ngaw ang tunog ng sapatos ng mga pulis sa sementadong sahig habang papalapit sila. Nagsalita sa wakas si Mang Romy, mahina ngunit malinaw. "Huwag patayin ang apoy," mahina niyang sabi.
Lumapit ang isa sa mga pulis at pinatay ang kalan. Agad na sumigaw si Mang Romy, tumalon mula sa kanyang upuan at sinaktan ang kanyang sarili gamit ang kanyang mga kamay. Pinatay ninyo siya. Pinatay ninyo siya ulit, sigaw niya ng may namamaos na boses. Kinailangan ng 4 na pulis upang pigilan siya, samantalang 2 pa ang agad na naglagay ng posas at tinakpan ang kanyang ulo ng itim na tela. Sa gitna ng kaguluhan, nakakita ang isa sa mga miyembro ng team ng isang bagay sa ilalim ng mesa. Isang garapon na may malabong likido at maliliit na piraso ng papel na mukhang balat ng tao. Sa labas ng garapon ay nakasulat ang magaspang na sulat, ang malinis na baby ay hindi masisira. Dinala si Mang Romy sa headquarters ng Maynila, kinagabihan ding iyon. Sa daan, patuloy siyang bumubulong, inuulit ang parehong pangungusap. Gusto ko lang silang tulungan na malinis. Humingi sila na lutuin. Ang mga pulis na nagbabantay sa kanya ay tahimik lamang na nakatingin sa lalaki mula sa rearview mirror na may takot na mahirap ipaliwanag. Kinabukasan, sinimula ng mga investigador at ng psychiatrist team na suriin ang mental na kondisyon ni Mang Romy. Mukha siyang kalmado at nakangiti pa nga tuwing tinatanong. Sa paunang pagsusuri, inamin ni Mang Romy na nakakarinig siya ng mga boses na nag-uutos sa kanya na linisin ang mga tao mula sa kasalanan sa pamamagitan ng pagluluto ng kanilang karne sa apoy. Naniniwala siya na matapos maluto ang katawan, muling ipapanganak ang kaluluwa ng taong iyon nang walang kasalanan. Nang tanungin ng mga investigador kung bakit niya itinago ang mga piraso ng katawan ng biktima sa kusina, sumagot si Mang Romy ng walang ekspresyon. Upang hindi sila umalis, kailangan pa rin nila ako. Nagpasiya ang psychiatrist na sumuri sa kanya na si Mang Romy ay malamang na may malubhang psychotic disorder na may religious delusion at auditory hallucinations. Gayunpaman, patuloy ang pulisya sa investigasyon dahil may malakas na indikasyon na ang ilan sa kanyang mga gawa ay ginawa ng may buong kamalayan. Alam niya kung kailan itatago ang ebidensya, tatakpan ang amoy, at pipiliin ang oras upang gumawa ng krimen. Lahat ng mga palatandaan na siya ay may control din sa kanyang mga aksyon. Sa kabilang banda, ang mga residente ng Maynila at Iloilo ay nababalot pa rin ng takot. Maraming mga street vendors ang nagrereklamo na nawalan sila ng mga customer, lalo na ang mga nagtitinda ng fried rice na ngayon ay biktima ng pagtatangi. Ilang residente pa nga ang nagsabing nakakakita sila ng anino ni Mang Romy sa paligid ng lumang pier kahit na nasa kustudiya na ang lalaki sa police station. Isa sa pinakakakaibang ulat ay nagmula sa isang night guard sa pier. Sumpa niyang nakakita ng isang lalaki na nakasuot ng itim na nakatayo sa pier, nakatitig sa dagat na may kawali sa kanyang kamay. Nang nilapitan, nawala na lang ang anino, nag-iwan ng amoy ng nasunog na fried rice at tunog ng naghahasik na apoy sa hangin. Sa selda, kalmado pa rin si Mang Romy na nakaupo. Nakatitig siya sa dingding na parabang nakikipag-usap sa isang hindi nakikitang tao. Dahan-dahang gumagalaw ang kanyang bibig, binubulong ang parehong pangungusap ng paulit-ulit, hindi masisira ang karne na ito dahil malinis na siya. Mahinang nanginginig ang ilaw ng silid at lalong lumalamig ang hangin sa paligid. Sa ikatlong araw matapos arestuhin si Mang Romy, mahigpit na binabantayan ang selda ng PNP sa Maynila. Mula nang maging viral ang balita ng pagkakatuklas ng mga piraso ng katawan ng tao sa kanyang kusina, hindi na nawalan ng tao ang police station. Mga mamamahayag, psychologist, at maging mga opisyal mula sa kagawaran ng kalusugan ay salit-salitan na dumarating upang makita mismo ang nagtitinda ng fried rice na nagdulot ng pagkabalisa sa buong lungsod. Ngunit sa loob ng interrogation room, tahimik ang kapaligiran. Nakaupo si Mang Romy sa bakal na upuan. Nakaposas ang kanyang mga kamay, nakayuko ang kanyang ulo. Sa harapan niya ay nakaupo ang 2 investigador at isang psychiatrist. Sa ibabaw ng mesa ay may ilang litrato mula sa crime scene investigation, mga piraso ng katawan, isang palanggana na may pulang likido at isang notebook na may baluktot na sulat na puno ng kakaibang mga pangungusap. Sinubukan ni Dr. Elsa Flores, ang psychiatrist, na magsalita ng mahina. "Romy, hindi ka namin sasaktan. Gusto lang naming malaman kung bakit mo ginawa ang lahat ng ito." Dahan-dahang itinaas ni Mang Romy ang kanyang mukha. Walang ekspresyon ang kanyang tingin, ngunit bahagyang nakangiti ang kanyang mga labi. Bulong niya, "Nagluluto lang ako sa kanila upang maging malinis." Matatalim na tiningnan siya ng unang investigador.
Malinis mula saan? Natahimik si Mang Romy sandali. Pagkatapos ay naging mahina ang kanyang boses na parabang inuulit ang isang bagay na madalas niyang naririnig. Malinis mula sa kasalanan, mula sa maruming laman. Ang apoy ang nagpanganak muli sa kanila. Ang pahayag na iyon ay nagpatingin ng may pag-aalala kay Dr. Flores. Mabilis siyang nagsulat sa kanyang notebook, pagkatapos ay tiningnan ang investigador at dahan-dahang umiling. May kakaiba sa paraan ng pagsasalita ni Mang Romy, na parabang tunay siyang naniniwala na ang kanyang ginawa ay isang anyo ng pagsamba. Matapos ipagpaliban ang interogasyon, dinala si Mang Romy pabalik sa isang special cell. Ngunit lumitaw ang isang bagong kakaibang pangyayari ng gabing iyon. Inamin ng isang bantay na nagngangalang Cardo na nakakita siya ng mahinang liwanag na parang maliit na apoy sa loob ng selda ni Mang Romy. Nang suriin, walang anumang doon. Ngunit nakaupo si Mang Romy, nakatitig sa dingding. Dahan-dahang gumagalaw ang kanyang bibig na parabang may nginunguya. Sabi niya, buhay daw ang apoy sa loob ng kanyang ulo, ani Cardo kinabukasan ng umaga. Nakita ko ang kanyang mga mata, na parabang may baga sa loob nito. Ang balitang iyon ay lalong nagpaingat sa mga investigador. Nagpasya silang ilipat si Mang Romy sa observation room ng Provincial Mental Hospital upang makakuha ng masinsinang pagbabantay. Ngunit hindi madali ang desisyong iyon dahil ang kaso ay nasa yugto pa rin ng pangangalap ng ebidensya. Samantala, ang patuloy na investigasyon sa bahay ni Mang Romy ay nakakita ng mas nakakagulat na bagay. Sa likod ng kanyang sirang kitchen cabinet ay natagpuan ang isang maliit na pinto patungo sa silong. Ang silid ay mamasa-masa, makitid, at madilim. Ngunit sa loob nito ay may isang bilog na stone furnace na may mga labi ng nasunog na abo sa paligid nito. Sa dingding nito ay may pulang sulat na may malalaking letra. Ang apoy na naglilinis ay huwag hayaan na mamatay. Nakahanap din ang forensic team ng ilang kakaibang bagay. Mga earthenware cups na naglalaman ng maitim na likido, mga piraso ng buhok, at isang black and white portrait ng isang matandang lalaki na kalaunan ay nakilala bilang Punggawa, ang albularyo, na dating nag-alaga kay Mang Romy noong bata pa siya. Mula sa impormasyon sa Rizal, kilala si Punggawa bilang isang healer na nagsasanay din ng okultismo. Madalas siyang magsalita tungkol sa mga ligaw na kaluluwa sa katawan ng tao. Nagpasiya si Colonel Santiago na malamang na minana ni Mang Romy ang maling aral mula sa albularyo. Ngunit idiniin niya na kailangan pa rin ng siyentipikong patunay. Hindi namin makumpirma ang pagkakaroon ng mga elemento ng ritual, ngunit malinaw na ang suspek ay may tiyak na paniniwala tungkol sa paglilinis sa pamamagitan ng apoy, aniya sa isang press conference. Ang balitang iyon ay lalong nagpagulantang sa komunidad. Maraming residente sa Maynila ang natatakot na ngayon na bumili ng pagkain mula sa mga street vendor. Ang ilan ay nagsabing na trauma sila tuwing nakakakita sila ng kawali o nakakarinig ng tunog ng fried rice na niluluto sa gabi. Mayroon pa ngang nagsara ng kanilang mga tindahan dahil natatakot na paghinalaan ng mga customer. Ngunit sa likod ng pagpapanik, mayroong isang bagay na mas kakaiba. Ilang araw matapos arestuhin si Mang Romy, inamin ng mga residente sa paligid ng kanyang bahay na nakakaamoy sila ng malakas na amoy ng fried rice tuwing hating gabi. Sa kabila ng pagiging bakante na ang bahay at pinutol na ang kuryente ng pulisya, ilang residente ang sumumpa na nakakita sila ng maliit na apoy mula sa likod ng madilim na bintana ng kusina. Humingi ang kapitan ng barangay sa pulisya na muling suriin, ngunit nang dumating ang mga pulis, walang anumang doon. Isang kalawangin nakawali lang sa ibabaw ng kalan at mga labi ng nasunog na fried rice sa loob nito. Ang nakapagtataka, mainit pa rin ang fried rice. Samantala, sa mental hospital kung saan inoobserbahan si Mang Romy, sinimula ng mga psychiatrist na itala ang kanyang behavioral patterns. Tuwing madaling araw, nagigising si Mang Romy mula sa pagtulog at blankong nakatingin sa sulok ng silid. Kung minsan ay mahina siyang tumatawa, kung minsan naman ay umiiyak. Isang gabi, nagpasya si Dr. Flores na subaybayan ng direkta mula sa likod ng observation glass. Nakaupo si Mang Romy sa sahig, nakatitig sa kanyang sariling mga kamay. Bigla siyang nagsalita ng mahina, hindi pa sila malinis. Kailangan kong bumalik. Nang lumapit si Dr. Flores, tumingin si Mang Romy sa salamin at ngumiti. Naaamoy mo, hindi ba? Mahina niyang tanong. Luto na ang fried rice.
Umatras ng 2 hakbang si Dr. Flores. Bahagyang naaamoy nga ang masarap na amoy sa silid. Bagamat walang pagkain doon, hindi umilaw ang smoke detector, walang apoy, ngunit malinaw na nararamdaman ang init. Nang gabing iyon, nagtala ang temperature monitor sa silid ni Mang Romy ng kakaibang pagtaas. Tumaas ang temperatura hanggang 38 degrees Celsius. Sa kabila ng normal na gumagana ang air conditioner, walang lohikal na paliwanag, tanging mahinang tunog ng pagsisirit na parang mainit na mantika na dumampi sa tubig. Kinabukasan ng umaga, mukhang kalmado si Mang Romy, ngunit sa dingding ng kanyang selda ay lumitaw ang isang bakas ng pagkasunog na may bilog na hugis na parang bakas ng apoy na dumikit sa dingding. Sinubukan ng mga pulis na linisin, ngunit hindi nawala ang bakas. At ang mas nakakatakot, tuwing hinahawakan nila, muling naaamoy ang amoy ng nasunog na fried rice. Mula nang ilipat si Mang Romy sa mental hospital, inakala ng lahat na magtatapos na ang kanyang kwento. Ngunit, lumabas na mula roon ang simula ng mas madilim na pangyayari. Tahimik ang gabi sa Maynila nang biglang nawalan ng kuryente ang mental hospital sa loob ng 2 minuto. Madilim ang lahat ng silid, tanging tunog ng hangin sa gabi ang naririnig sa mahabang pasilyo. Ngunit sa pinakadulong silid kung saan ginagamot si Mang Romy, may mahinang pulang liwanag na nagniningning mula sa likod ng observation glass. Tumakbo papalapit ang night guard na nagngangalang Mang Roger. Idinikit niya ang kanyang mukha sa salamin at agad na nanigas ang kanyang katawan. Nakatayo ng tuwid si Mang Romy sa gitna ng silid na nakataas ang 2 kamay. Nakapikit ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga labi habang bumubulong ng isang bagay na hindi naiintindihan. Sa paligid niya, ang puting sahig ay naging itim na parang nasunog mula sa loob. Nang bumalik ang kuryente, nawala ang liwanag. Ngunit tumaas ng husto ang temperatura ng silid, nagtala ang sensor ng 40 degrees Celsius. Ang nakapagtataka na natiling malamig ang katawan ni Mang Romy gaya ng dati. Kinabukasan ng umaga, dumating si Dr. Flores upang suriin ang kanyang kondisyon. Narinig na niya ang ulat ng pulisya, ngunit sinubukan pa ring maging makatwiran. Ayon sa kanya, lahat ng iyon ay maaaring hallucination dahil sa stress. Ngunit pagbukas niya ng pinto ng isolation room, may isang bagay na nagpatigil sa kanyang mga hakbang. Sa dingding sa likod ng kama ni Mang Romy ay lumitaw ang isang itim na sulat na parang nasunog. Ang mga letra ay parang nabuo mula sa usok na dumikit sa dingding. Ang sulat ay nagsasaad, "Kailangan ko silang lutuin lahat." Nakaupo si Mang Romy sa sahig, mahinang nakangiti habang nakatitig kay Dr. Flores. "Ayaw mamatay ng apoy, Doc," kalmado niyang sabi. Kahit dito, gutom pa rin siya. Kalmado ang boses ni Mang Romy, ngunit sa bawat paghinto ng kanyang mga salita ay naririnig ang mahinang pagsisirit na parang tunog ng mainit na kawali. Tiningnan ni Dr. Flores ang recorder na dala niya, ang maliit na microphone sa bulsa ng kanyang coat, at ang indicator needle nito na ligaw na gumagalaw kahit walang malakas na tunog. "Ano ang ibig mong sabihin na gutom, Romy?" Maingat na tanong ni Dr. Flores. Yumuko si Mang Romy. Pagkatapos ay itinuro ang kanyang kaliwang dibdib. Siya ay naririto. "Dati akala ko bulong lang. Pero matapos ko silang lutuin naging totoo siya. Hindi na ako nag-iisa." Sinubukan ni Dr. Flores na pigilin ang kanyang takot. "Sino siya?" "Si Punggawa?" Mahinang sagot ni Mang Romy. Lumawak ang kanyang ngiti. "Ang guro na nagturo sa akin na ang apoy ay hindi lang init. Ang apoy ay isang espiritu na naglilinis sa mundo." Ang pahayag na iyon ay nagpatindig ng balahibo ni Dr. Flores. Alam niya ang pangalan na iyon. Mula sa ulat ng mga investigador, matagal nang patay si Punggawa. Ngunit ngayon ay inamin ni Mang Romy na ang espiritu ay nabubuhay sa loob niya. Nang gabing iyon, nagsulat si Dr. Flores ng mahabang ulat sa administrative office. Ngunit sa gitna ng pagsusulat, isang kakaibang amoy ng piniritong pagkain ang naamoy sa hangin. Lumingon siya at sa mesa sa likod, ang kanyang tasa ng kape ay naglalabas ng manipis na usok na parang pinainit. Nang hawakan, mainit na mainit ang ilalim ng tasa. Tiningnan niya ang orasan sa dingding, eksaktong 2 a.m. Parehong oras na laging nagigising si Mang Romy tuwing gabi. Kinabukasan ng umaga, lalong naging hindi kapani-paniwala ang sitwasyon. Nakakita ang mga cleaner ng itim na abo sa pasilyo sa harap ng observation room. Nang linisin, mamantika ang abo at matapos suriin sa hospital laboratory,
nagpakita ang resulta ng human fat content. Nagpanik ang hospital staff, agad silang nakipag-ugnayan sa pulisya para sa karagdagang seguridad. Ngunit bago dumating ang team na may detention van at monitoring doctor, bakante na ang isolation room kung saan ginagamot si Mang Romy. Walang bakas na tumakas siya, buo pa rin ang kanyang mga posas. Nakakandado ang pinto mula sa labas. At hindi nagpakita ang surveillance camera ng sinuman na lumabas ng silid. Ngunit sa sahig sa gitna ng silid, may isang metal na kawali na wala roon noon. Sa loob nito ay may nasunog na fried rice na mahinang umuusok. Pagkahawak pa lang ng pulisya sa hawakan ng kawali, nakarinig sila ng mahinang tunog na parang bulong. Mainit pa rin, hindi ba? Agad nilang binitawan ang kawali, ngunit patuloy na naririnig ang tunog sa kanilang tenga sa loob ng ilang segundo. Mula ng araw na iyon, opisyal nang naging bukas na misteryo ang kaso ni Mang Romy. Ang pangalan ni Mang Romy ay naitala bilang nawawala sa ilalim ng medical management at isinara ng pulisya ang karamihan ng mga file dahil walang bagong lead. Ngunit isang linggo matapos ang insidente, isang street vendor sa gilid ng Rizal ang nagsabing nakakita siya ng isang lalaking kamukha ni Mang Romy na nagpiprito ng fried rice sa gilid ng kalsada. Tumanggi siyang bayaran. Tanging hiniling niya sa mga customer na sabihin ang isang bagay bago kumain. Hindi kailanman namamatay ang apoy. Ang mga residente na nakarinig ng kwento ay pumunta sa lugar, ngunit ang naiwan na lamang ay isang nasunog na kawali at ang amoy ng fried rice na hindi nawawala. Mula noon, tuwing umuulan sa gabi sa Maynila, laging may sumusumpa na naaamoy ang fried rice mula sa timog ng lungsod kung saan nakatayo ang mental hospital. At sa kung anong paraan naniniwala ang ilang residente na tuwing kumakain sila ng fried rice ng hating gabi, laging may isang tao sa labas na ngumingiti rin sa dilim, nakatitig sa kawali na nakasindi pa rin ng walang apoy. Ilang buwan na ang nakalipas mula ng insidente sa mental hospital, nagsimulang kalimutan ng media ang kaso ni Mang Romy. Sunod-sunod na lumalabas ang mga bagong balita na nagpatira sa pangalan ng nagtitinda ng fried rice na may dalang mga peraso ng katawan bilang isang urban legend na lamang sa Maynila. Ngunit para sa ilang residente, lalo na ang mga nakatira sa hangganan ng Rizal at Bulacan, hindi pa talaga tapos ang kwento. Sa isang maliit at tahimik na kalsada, napapaligiran ng mga puno ng kawayan at malawak na palayan, nagsimulang lumabas ang balita tungkol sa isang bagong karinderya na bukas lang sa gabi. Walang signboard, walang ilaw maliban sa mahinang ilaw ng Petromax sa sulok ng mesa. Ang karinderya ay nagbebenta lamang ng isang menu, maanghang na fried rice. At ang kakaiba, hindi bukas ang karinderya, bago hating gabi. Si Mang Cardo, isang driver ng truck, ang unang nagkwento ng kanyang karanasan. Inamin niyang dumaan siya sa karinderya dahil naamoy niya ang napakasarap na amoy ng fried rice nang dumaan siya sa kalsada bandang 1:30 AM. Ayon sa kanyang kwento, ang nagtitinda ay isang payat na lalaki na nakasuot ng maruming jacket. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino. Hindi siya masyadong nagsasalita, kwento ni Mang Cardo sa kanyang kasamang driver. Pero mabilis na mabilis ang kanyang kamay. Ang fried rice ay niluluto na parang may mahika. Hindi kita ang apoy, pero mainit ang kanyang mukha. Nakita ko pang ang nagsasayaw ang kanin sa loob. Nang tanungin kung saan siya nanggaling, sagot lang ng tindero ng mahina, mula sa kusina na hindi kailanman namamatay ang apoy. Tumawa si Mang Cardo noon, akala niya ay estilo lang ng pagsasalita. Ngunit matapos kainin ng fried rice, nakaramdam siya ng kakaibang bagay. Napakasarap, ngunit nag-iwan ng init na tumagos hanggang sa dibdib. Kinagabihan, napanaginipan ni Mang Cardo. Sa panaginip na iyon, nakatayo siya sa isang madilim na kusina na napapaligiran ng amoy ng nasunog. Sa gitna ng kusina, isang malaking kawali ang kumukulo ng walang apoy, at mula sa loob nito ay lumabas ang kamay ng tao na nasunog, sinisikap na kumawala. Mula ng gabing iyon, hindi na nakakain si Mang Cardo ng fried rice muli. Tuwing susubukan, agad siyang nasusuka at nanginginig dahil sa amoy ng mainit na mantika. Pagkatapos ay narinig niya ang balita na ilang iba pang driver na kumain sa parehong karinderya ay nakaranas din ng katulad na bagay. Mayroong nilagnat, mayroong nawalan ng gana sa pagkain. Mayroon pang ang isang tao ang natagpuang nawalan ng malay sa loob ng kanyang truck na parang nasunog ang kanyang kamay. Ang balitang ito ay nakaakit ng atensyon ng lokal na media
at syempre, ng pulisya. Isang maliit na team mula sa Rizal Police Station ang kumilos upang kumpirmahin kung tunay ngang may karinderya. Ngunit nang puntahan nila ang lugar batay sa pahayag ni Mang Cardo, ang nakita lamang nila ay isang bakanteng lote na may bakas ng itim na abo na may bilog na hugis sa lupa. Sa gitna nito ay nakatanim ang isang lumang kawali na bahagyang natunaw na parang nasunog mula sa ilalim ng lupa. Pinaghihinalaan ng pulisya na may taong sadyang nanakot sa mga residente. Ngunit ng gabing iyon, isa sa mga miyembro ng team na nagngangalang Mang Ruben ang naamoy ang fried rice sa hangin kahit walang anumang pinagmumulan ng apoy sa paligid nila. "Sir, malakas ang amoy," bulong niya habang tinatakpan ang kanyang ilong, parang bagong luto. Nang subukan nilang hukayin ang lupa sa paligid ng kawali, may nangyaring hindi kapani-paniwala. Mula sa ilalim ng lupa ay lumabas ang init na parang hininga ng malaking pugon at lumabas ang tunog ng pagsisirit. Biglang nanginginig ng mahina ang lumang kawali, pagkatapos ay muling tumahimik. Mula ng insidente, itinigil ang team, isinara ng pulisya ang kasong ito dahil walang bagong ebidensya ng krimen. Ngunit para sa mga residente sa paligid, patuloy na lumilitaw ang amoy ng fried rice tuwing Biyernes ng gabi. Mayroon pa ngang nagsabing nakarinig sila ng tunog ng metal na nagbabangga at tunog ng kutsara na naghahalo sa gitna ng palayan. Isang gabi, isang batang mamamahayag na nagngangalang Carla ang nagpasya na imbestigahan ang sarili. Interesado siya dahil naging viral ang kwento na ito sa social media. Gamit ang kanyang camera at voice recorder, dumating siya sa lugar bandang 1 a.m. Mamasa-masa ang hangin at malamig na simoy ng hangin ang nagmula sa timog. Sa simula, tunog lang ng kuliglig ang naririnig, ngunit pagkatapos ay lumabas ang masarap na amoy na nakakaakit. Binuksan ni Carla ang kanyang kamera. Mula sa likod ng manipis na ulap, nakita ang isang simpleng karinderya na nakatayo sa gilid ng kalsada. Ang ilaw ng Petromax nito ay umayon dahil sa hangin. Sa loob ay may isang lalaki na nakaupo ng nakatalikod, naghahalo ng malaking kawali. Malakas na naririnig ang tunog ng sizzle, na para bang kumukulo talaga ang mantika. Dahan-dahang lumapit si Carla, nire-record ang bawat hakbang. "Excuse me," mahina niyang tawag. "Kuya, nagtitinda po kayo ng fried rice?" Hindi lumingon ang lalaki. Tanging ang kanyang boses ang naririnig, mahina, namamaos, ngunit walang ekspresyon. "Luto na, isang serving para sa iyo." Nilunok ni Carla ang kanyang laway. Lumapit pa siya. Nakasindi pa rin ang kamera. Nang lumingon ang lalaki, ang kanyang mukha ay natatakpan ng anino. Ngunit ang kanyang mga mata na iyon ay blanko, maitim na parang patay na baga. Inabot niya ang plato na naglalaman ng fried rice na may napakalakas na amoy. "Tikman mo, para malaman mo ang sekreto ng apoy." Halos tumanggi si Carla, ngunit ipinilit ng kamay ng lalaki na ilagay ang plato sa mesa. Nanginginig siyang kinuha ang kutsara upang lang patunayan sa kamera. Ngunit paglapit pa lang ng fried rice sa kanyang ilong, nakakita siya ng isang bagay na nagpatigil sa pagdaloy ng kanyang dugo. Sa gitna ng mga butil ng kanin, may maliliit na piraso ng kuko ng tao. Sumigaw si Carla, binitawan ang kanyang plato. Nang lumingon siya sa nagtitinda, bakante na ang karinderya. Patay ang ilaw, tanging amoy ng fried rice ang lalong lumalakas na nakakasakal sa dibdib. Tumakbo siya ng takot. Ngunit mula sa likod ay naririnig ang mahinang bulong, hindi kailanman namamatay ang apoy. Ang video recording ni Carla ay natagpuan kinabukasan ng mga residente ng nayon. Natagpuan siyang nawalan ng malay sa gilid ng kalsada. Maputla ang mukha at puno ng nasunog na abo ang kanyang mga kamay. Nakasindi pa rin ang kamera. Ni-record ang huling mga segundo bago siya bumagsak. Sa video na iyon ay malinaw na nakikita ang figura ng isang lalaki na nakatayo sa likod niya, naghahalo ng kawali na nagliliwanag ng pula sa gitna ng dilim ng gabi. Matapos ang insidente, marami ang nag-isip na sumpa ang karinderyang iyon. Ilang tao ang nagsabing nakita nila itong lumitaw, ngunit tuwing lalapit sila, nawawala ang karinderya na parang ulap. Ngunit ang nakapagtataka, sa paligid ng lugar na iyon ay lumitaw na ngayon ang mga tanim na palay na kulay pula, na para bang ang lupa sa ilalim nito ay may nagtatagong baga na hindi kailanman mamamatay. Sinabi ng isang matandang albularyo mula sa Quezon City na pumunta upang suriin ang lugar
Ang apoy na ito ay hindi mula sa ating mundo. May tumawag dito gamit ang dugo. Hanggat hindi lubusang nawasak ang kawali, patuloy itong mabubuhay, naghahanap ng karne upang lutuin. Tinatawag na ngayon ng mga residente ang lugar na iyon bilang daan ng apoy ni Mang Romy. Walang nangahas na dumaan matapos hating gabi. Dahil naniniwala sila na sinumang makakaramdam ng amoy ng fried rice doon ay tinatawag upang maging susunod na sangkap. At hanggang ngayon, sa ilang mga gabi, kung ang hangin ay nagdadala ng kakaibang masarap na amoy mula sa direksyon ng Rizal, isasara ng mga tao ang kanilang mga bintana, papatayin ang mga ilaw sa kusina, at pagkatapos ay mahinang bubulong, huwag tawagin ang apoy na iyon, hayaan siyang manatiling gutom. Ilang linggo matapos ang insidente ng multong karinderya sa gilid ng kalsada sa Rizal, muling naging nakakapanindig balahibo ang kapaligiran sa lugar na iyon. Ang mga residente na dati ay naglakas loob lamang na magkwento ng pabulong, ay nag-aalala na ngayon dahil nagsimulang kumalat ang kakaibang pangyayari sa kalapit na baryo. Ang mga alagang baka ng residente ay natagpuang kalahating sunog ang katawan nang walang bakas ng pagkasunog mula sa apoy. Ang mga balde ng tubig sa kusina ay biglang kumulo sa hating gabi. At tuwing Biyernes Santo, naamoy ang fried rice mula sa direksyon ng lumang burol kung saan nakatayo pa rin ang guho ng bahay ni Punggawa. Nagpasya ang lokal na pulisya na muling suriin ang lugar matapos ang patuloy na pagdating ng mga ulat. Dinala ng mga investigador ang mga heat detector at thermal camera upang hanapin ang posibleng gas leak o geothermal activity. Ngunit ang resulta ay nagpatindig ng balahibo sa kanila. Ipinakita ng mga heat sensor na ang mataas na temperatura ay nagmumula sa ilalim ng lupa ng lumang bahay. Eksakto sa punto kung saan dating natagpuan ang malaking stone furnace. Sa kabila ng malamig at mamasa-masa na lupa sa ibabaw, upang matiyak, nagpasya ang team na hukayin. Matapos ang 1 metro, nakakita sila ng isang layer ng itim na bato na nasunog na parang labi ng pagsunog. 2 metro pa, nagsimulang nanginginig ng mahina ang lupa, naglalabas ng init na parang hininga. Huminto muna, sigaw ng isa sa mga teknisyan. Hindi ito normal na temperatura, sir. Maaaring higit sa 100 degrees sa ilalim. Ngunit si Colonel Santiago, na nanguna sa investigasyon, ay nagpa siyang ipagpatuloy, malayo na ang hinabol natin. Kung totoo na may pinagmumulan ng init o kemikal, kailangan nating malaman, sa lalim na halos 3 metro, tinamaan ng piko ng isa sa mga pulis ang isang matigas na bagay. Nang alisin ang lupa, nakakita sila ng isang bilog na metal cover na parang hatch na puno ng kalawang at natatakpan ng tuyong abo. Sa gitna nito ay nakaukit ang kakaibang simbolo na kahawig ng mata na may dila ng apoy sa paligid nito. Nang linisin, lalong lumakas ang init. Isang miyembro na humawak sa ibabaw nito ang sumigaw dahil napaso ang kanyang kamay. Kahit hindi pa direktang nahawakan ang metal, naghintay sila ng forensic team na magdala ng radiation meter. Ngunit nasira agad ang meter paglapit pa lang. Ang needle ng meter ay ligaw na umikot bago tuluyang namatay. Sa wakas, nang maingat, nagpasya si Colonel Santiago na buksan ang hatch gamit ang mahabang metal lever. Pagkaalis pa lang ng takip, malakas na umusbong ang mainit na hangin na may halong amoy ng lansa na nagpatalsik ng ilang miyembro. Sa ilalim nito ay may madilim na espasyo na parang pasilyo. Mula sa puwang na iyon ay lumabas ang mahinang tunog na parang pagsisirit ng apoy at bulong ng tao na napakahina. Na para bang maraming tao ang sabay-sabay na nagdarasal. Itinutok nila ang flashlight sa ilalim. Ang dingding ng pasilyo ay hindi bato, kundi itim na putik na parang nasunog mula sa loob. Sa dingding nito ay nakasabit ang mga kakaibang bagay. Kutsilyo, kawali, palayok na luad, at isang uri ng simbolo mula sa buto na nakatali sa coconut fiber rope. Nagpasya ang team na bumaba sa makitid na hagdan patungo sa pasilyo. Napakainit ng hangin sa loob kaya nahihirapan silang huminga. Sa dulo ng pasilyo, nakakita sila ng isang bilog na silid na may malaking pugon sa gitna, puno ng itim na abo na mainit pa rin. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay ang bagay na nakasabit sa ibabaw ng pugon. Isang lumang metal na kawali na may itim na bakas na parang nasunog mula sa loob. Eksaktong kapareho ng kawali na natagpuan sa ospital kung saan huling ginamot si Mang Romy. Ito ang parehong bagay, ani Santiago nang may maputlang mukha o isang replika nito.
Sa ilalim ng kawali ay nakasulat ang lumang Tagalog na sulat na may uling na kumupas na. Isang lokal na linguist na kasama ay sumubok na basahin ng dahan-dahan. Ang laman ay handog. Ang apoy ay pinto. Sinumang magbukas ng pinto ay hindi na makakasara nito muli. Biglang narinig ang tunog ng kaluskos mula sa dingding sa likod, na para bang may gumagalaw sa likod ng lupa. Nanginginig ang flashlight at sabay-sabay silang lumingon. Mula sa puwang ng lupa, dahan-dahang lumabas ang itim na usok na nagpakalat ng amoy ng nasunog at dugo. Sinindihan ng isa sa mga miyembro ng team ang portable fan upang itaboy ang usok, ngunit hindi nagtagumpay. Lalong lumapot ang usok at pagkatapos ay bumuo ng mahinang anino na kahawig ng mukha. Mukha itong nakakakilala sa kanila. Mahina ang boses na parabang nagmumula sa ilalim ng lupa, binuksan ninyo ang aking kusina. Biglang namatay ang flashlight ng sabay-sabay. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sigaw sa pasilyo. Nang muling umilaw ang mga ilaw pagkalipas ng ilang segundo, nawala ang isa sa mga miyembro. Ang naiwan lamang ay ang kanyang helmet na basa pa rin ng makapal na pulang likido. Tumakbo ang team ng nagpapanik pataas, iniiwan ang lahat ng kagamitan sa ilalim. Ngunit paglabas nila ng butas, kusang nagsara ang metal hatch na may malakas na tunog na parang hinila mula sa loob. Matapos ang insidente, opisyal nang sinara ang lugar. Ngunit kinabukasan, ang police line na inilagay ay kalahating sunog na parang nasunog mula sa ilalim ng lupa. At ng gabing iyon, naamoy ng buong baryo ang napakalakas na amoy ng fried rice, sa kabila ng walang nagluluto. Ilang residente ang nakakita ng pulang liwanag mula sa direksyon ng burol at nakarinig ng tunog ng metal na nagbabangga mula sa ilalim ng lupa na parang may nagluluto sa kusina. Isang linggo matapos ang insidente, nawala nang walang bakas si Colonel Santiago. Ang kanyang service car ay natagpuan sa gilid ng kalsada na may mga bintana na may hamog mula sa loob at bakas ng abo sa harap na upuan. Sa dashboard ng kotse ay may isang bagay lamang, isang itim na metal na kutsara na mainit pa rin na may bahagyang amoy ng fried rice. 2 araw pagkatapos, isang misteryosong voice message ang ipinadala sa telepono ng local media editor. Ang boses ay kay Santiago. Sa recording ay naririnig ang mabigat na paghinga at tunog ng pagsisirit. Pagkatapos ay ang huling pangungusap na nagpatuloy sa sinumang makarinig nito na hindi makatulog ng gabing iyon. Buhay ang apoy sa ilalim dito at gutom na naman siya. Mula noon, ganap nang isinara ang lugar ng bahay ni Punggawa. Ipinagbawal ang mga residente na lumapit. Ngunit kumalat ang chismis na tuwing Biyernes ng gabi, mahinang nanginginig ang kawali sa ilalim ng lupa na parang may kamay na naghahalo sa dilim. At ang pinaka nakakatakot, ilang pulis na nagbabantay sa paligid ng lugar ang nagulat na nakakita sila ng anino ng isang lalaki na nakasuot ng maruming damit na naglalakad sa gitna ng mga puno ng kawayan, may dalang kawali sa kanyang kanang kamay at nakatitig sa kanila habang nakangiti. Nang suriin kinabukasan ng umaga sa lugar kung saan nakatayo ang anino, ang lupa ay nasunog na may bilog na hugis at sa gitna nito ay may isang serving ng fried rice na mainit pa rin. Matapos opisyal na itigil ang investigasyon sa bahay ni Punggawa, umasa ang komunidad na magtatapos na ang nakakatakot na kwento. Ngunit mula ng panahong iyon, may isang bagay na hindi nakikita ang nagsimulang kumilos. Ang apoy na dati ay nakakulong sa ilalim ng lupa ay tila nakakita ng paraan upang makalabas patungo sa mundo ng tao. Sa simula, lahat ay mukhang nagkataon lamang. Ilang bahay sa Maynila ang nasunog nang walang malinaw na dahilan, lumabas ang apoy mula sa kusina. Sa kabila ng hindi pa nakasindi ang kalan, mahigpit na nakasara ang gas at ligtas ang mga kable ng kuryente. Ngunit sa bawat insidente, laging pareho ang sinasabi ng mga saksi, bago lumabas ang apoy, naamoy nila ang napakalakas na amoy ng fried rice. Isa sa pinakakakaibang kaso ang nangyari sa pamilya De La Cruz sa Commonwealth. Ang asawa ni Mang Tonyo, si Aling Lita, ay naghahanda ng hapunan nang biglang nanginginig ang kawali sa kanyang kusina. Naririnig ang tunog ng pagsisirit na parang mainit na mantika na sumasabog kahit patay ang kalan. Ang kawali ay naging pula na nagbabaga at mula sa loob nito ay lumabas ang mahinang bulong. Hindi kailanman namamatay ang apoy. Nang sumigaw si Aling Lita, lumabas ang apoy mula sa loob ng kawali at kumalat sa dingding, bumubuo ng anino na kahawig ng mukha ng tao. Sinubukan ng kanyang asawa na buhusan ng tubig,
ngunit lalong lumaki ang apoy. Napakakaiba, hindi sinunog ng apoy ang ibang mga bagay, tanging ang kanilang kusina lamang. Matapos kusang mamatay pagkalipas ng ilang minuto, sa gitna ng kawali ay naiwan ang nasunog na fried rice na may kakaibang amoy ng karne. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa misteryosong apoy mula sa kusina. Tinawag ito ng media na apoy ni Mang Romy dahil sa pagkakatulad ng fenomeno nito sa kwento ng nagtitinda ng fried rice na nawala noon. Sa loob ng isang linggo, mayroong 10 katulad na ulat mula sa iba't ibang lugar sa Maynila at Quezon City. Sinubukan ng gobyerno na magpadala ng laboratory team upang hanapin ang siyentipikong paliwanag, ngunit walang resulta. Walang nakitang kemikal, walang volatile substance, at walang lohikal na pinagmumulan ng apoy. Ngunit ang temperatura sa paligid ng nasunog na kawali ay laging nagpapakita ng kakaibang numero, 333 degrees Celsius. Parehong numero ang lumalabas sa bawat pinangyarihan. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang pari na Tagalog na nagngangalang Ama Ben datang sa lokal na television station na may dalang sinaunang manuskrito mula sa ika-18 siglo. Sinabi niya na si Punggawa ay hindi lang isang albularyo, kundi isang tagapagbantay ng apoy ng mga ninuno na tinatawag na tanod lupa. Isang sinaunang alamat tungkol sa isang espiritu ng paglilinis na nabubuhay sa loob ng lupa. Kung mali ang ritual ng pagtawag, maaaring lamunin ng espiritu ang mga tao ng buhay at gawing panggatong ang kanilang mga katawan. Ayon sa manuskrito na dala ni Ama Ben, ang tanging paraan upang pigilan ang espiritu ng apoy ay isara ang kanyang orihinal na kusina gamit ang dugo ng taong unang nagbukas nito. Ngunit ang problema, ang taong iyon ay si Colonel Santiago at nawala na siya. Nang gabing iyon, biglang nawalan ng kuryente ang television studio kung saan nagaganap ang panayam. Tanging ang backup camera lang ang patuloy na nagre-record. Sa recording na ipinalabas ilang araw pagkatapos, nakita si Ama Ben na matatalim na nakatitig sa camera at mahinang sinabi, hindi na siya mapipigilan. Gutom ang apoy at maghahanap siya ng bagong kusina. Ilang segundo pagkatapos nito, muling umilaw ang mga ilaw ng studio, ngunit wala na si Ama Ben. Tanging ang kanyang upuan ang naiwan, kalahating sunog. Matapos ang insidente, kumalat ang pagpapanik sa Maynila. Natatakot ang mga tao na magsindi ng kalan sa gabi. Maraming karinderya ang nagsara ng mas maaga at ilang residente ang pinili na itapon ang kanilang mga kawali sa ilog. Ngunit ang nakapagtataka, mula sa ilog na iyon nagsimulang naamoy ang fried rice tuwing gabi. Ang mga pulis na nagbabantay sa tulay ng Pasig ay sumumpa na nakakita sila ng malaking bula ng tubig sa ibabaw ng ilog na pagkatapos ay nagpakalat ng pulang liwanag na parang baga. Hindi nagtagal pagkatapos nito, mula sa malayo ay naririnig ang tunog ng metal na nagbabangga at bulong, na para bang may nagluluto sa ilalim ng tubig. Hanggang sa ikatlong Biyernes ng gabi ng buwan na iyon, ganap na madilim ang buong lungsod ng Maynila dahil sa malaking power outage. Mula sa timog, ang langit ay mukhang pulang nagliliyab na parang may malaking sunog, ngunit nang dumagsa ang mga residente sa labas ng kanilang mga bahay, walang apoy kahit saan. Tanging init ang bumababa at ang amoy ng fried rice ay napakakapal na nagpatalsik sa ilang tao. Ilang saksi ang nagsabing nakita nila ang payat na figura ng isang lalaki na nakasuot ng maruming jacket na naglalakad sa gitna ng walang laman na highway na may dalang malaking kawali sa kanyang kamay. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng bakas ng pagkasunog sa aspalto. Huminto siya sa gitna ng kanto, nakatitig sa langit, pagkatapos ay mahinang sinabi, handa na ang kusina ng mundo. Ngayon ay naghihintay na lang ang apoy ng kanyang lulutuin. Hindi nagtagal pagkatapos, muling umilaw ang lahat ng ilaw ng lungsod, ngunit ng gabing iyon, ang bawat kusina sa Maynila ay nag-iwan ng parehong marka, bakas ng pagkasunog sa ibabaw ng mesa, na para bang may mainit na kamay na humipo dito mula sa ilalim ng lupa. Isinara ng gobyerno ang kasong ito bilang isang nagkataong phenomenon dahil sa electrical at gas disruption, ngunit alam ng mga residente ang higit pa roon. Alam nila na may isang bagay na ngayon ay nabubuhay sa bawat kawali, bawat kusina, bawat amoy ng fried rice na napakasarap upang paniwalaan. At mula ng gabing iyon, may isang bawal na mahigpit na pinanghahawakan ng mga residente ng Maynila. Hindi na sila kailanman nagluluto ng fried rice matapos hating gabi
dahil alam ng lahat na tuwing nagsisimulang sumirit ang mainit na mantika ng walang apoy, hindi dahil sa buhay ang kusina, kundi dahil dumating na si Mang Romy upang magluto muli. Ang kaso ng nagtitinda ng fried rice sa Maynila na nagtago ng mga piraso ng katawan sa kanyang kusina ay patuloy na nag-iiwan ng misteryo at takot sa komunidad. Sa kabila ng pagsasara ng imbestigasyon ng mga awtoridad, patuloy na nagpapalitaw ng malalaking tanong ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari kung ano talaga ang nangyari sa likod ng kasong ito. Manatiling alerto at patuloy na subaybayan ang mga pagbabago dito lang sa channel na ito. Huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang mga bagong balita mula sa amin.